hindi tayo nasanay sa isang Marcos na butangero. Nangyari yan nung unang araw ng kampanya. Butangero siya. Sumunod, pangatlo, butangero siya. Tapos siguro may nagkuha na, hindi mo naman yan, you are not known to be such. Kaya ang mga tao nagulat. Bakit siya ganun? Ano nangyari? Tapos nagkaroon siya ngayon ng tagapagsalita na ganun din. Again, I will raise the issue. Si Yusek Castro tumatayo sa entablado ng gobyerno. Communications Office, PCO. Undersecretary ka. Binabayaran ka ng taong bayan. Hindi para maging butangera. Para mag-explain ng programa ng Pangulo kung ano nang nagawa sa mga problema natin. Pero nakita natin, simula nang siya'y ninumbrahan, abay talagang left and right. Ngayon, masusustain ba nila ito? Inintroduce siya at the start of the campaign. Talagang strategic ng paggaganyan niya, talagang design nila to be such. So ang tanong ko, ang kampanya ay referendum ng nakaupo. Tuwing nagbubuka ng bibig si Yusek Castro, mas lalong nagagalit ang tao. Diba? Mas lahimutok, bakit ganito ang tagapagsalita? Bakit walang gawin kundi tirahin ng tirahin ang mga Duterte? Pakita mo yung pagtira niya eh. Ang layo na eh. Pinabalik niya. So, rine-reverse niya. Her role is to destroy the Duterte name. It is not even to add up to the accomplishment of the president. Hindi bumabalik. Hindi sinasabi na, alam po nyo, kaya nung inaugural, ito ang plano niya. Walang ganon. It's all a contrasting message at tirahin ang mga Duterte. Tingin ko, yun ang pinakamalakas na kampanya na gagawin para ang mga kandidato ni Presidente Duterte at ni Vice Presidente Duterte ay mailagay sa posisyon. Parang naghanap ang palasyo ng attack dog. Nakita nila kay Yusek Claire, no? Nakakalungkot dahil babae ang ginagamit para pumutak ng ganyan. Alam mo, ang dapat siguro tingnan niya, merong ilang kaso na nasa Korte Suprema na kailangan mapaliwanag sa taong bayan. Ang PhilHealth nagkaroon ng oral arguments pero wala siyang sinasabi. Kinumandaran ng dun sa GAA, yun kailangan nilang i-explain. So paano nila ipipivot yun? Si Duterte na naman ang may kasalanan? Kasi parang ang default na narrative na ginagawa ni Yusek Castro is blame it on Duterte. Everything, blame it on Duterte. Kaya ako admarang kung sinasabi, 3 taon na hong tapos si Presidente Duterte. Bakit lahat ng problema on your 3rd year pinapato mo sa datihang presidente? Hindi ba respeto na yun sa datihang presidente na nagserbisyo ka ng taus-puso na 6 na taon? Nakita natin yan nangyari kay Presidente, the late President Benigno Aquino, tira ng tira kay GMA. Alam mo siguro among presidents, kailangan ma-appreciate mo. You were leading the helm when you were holding the reins. I did my best. Right? At yung sumusunod, kung hindi ko natapos ang aking dapat tapusin, nasa sumusunod para isipin, itutuloy ko ba ito? Ngayon, kung 3 taong kang wala kang ginawa, kundi manira ng kapwa-tao, sirain si Presidente, kaninong kasalanan yun? Kasalanan ni Duterte? Diba? Kaya ang joke parati, kasalanan ni Duterte. At again, uulitin ko, every time you mention the word Duterte, the base gets strong. That is the surest way to wake up the base ng mga Duterte at tumulong sa eleksyon. So, hindi ko alam kung paano pupunta itong kay Yusek Castro kasi wala akong nakikitang from day one, banat ng banat kay Duterte. So, kung ikaw ngayon ang tagapagsalita at may 3 mga kaso na na sunod-sunod na pag-uusapan, oral arguments sa Supreme Court, paano ka pipivot? Ang may kasalanan si Duterte pa rin? Ano ba ang press officer? Hindi ba to inform? Hindi ka magbibitaw na maanghang at maiinit na salita, pero nagbibigay ka ng datos. Ang datos kasi cold yan. Pag sinabi mo, 5% of GDP is used for infrastructure, that is very cold. Pero binibigyan mo ng datos ang publiko na ganun kalaki ang nai-invest para sa infrastructure. Wala akong nakirinig na datos sa kanya. Simula na siya yung nagsalita, wala akong naririnig na to share to the public. Alam mo, may ginawang maganda ang PhilHealth na extend ang coverage. Bakit hindi niya yung pinag-uusapan? Diba? Maraming news na pwede mong pag-usapan, but she chose to use words that are very heated, words that are unbecoming because you are using the podium of the communication office. So it would appear
as being part and parcel of presidential communication. Na maling-mali yun. Kasi ang presidente ay hindi lamang leader ng bumoto sa kanya. Ang presidente ay leader rin ng mga hindi bumoto sa kanya. So pag ganyan ang iyong press officer, hindi ba na-alienate mo ang mga Pilipino? Eh ang role mo, ibigkas niya ng salita. Paggamit niya ng maaanghang na salita, pagtukoy niya sa dating presidente, anong tawag mo doon? Hindi ba yun pagiging attack dog? Kaya makikita mo, iterative ang nangyayari. Yung sinabi niya na maanghang at bastos, sees their lands in the mainstream media. Is being talked in social media. Is that a way of trying to create information so that the office of the president is heard in terms of problems and solutions? Alam mo, hindi ko alam kung siya ay communications person, pero napakahalaga nun. Kasi yung sender at receiver sa maingay na panahon ng kampanya ay lalong gumugulo dahil sa kanya. Paano na lang kung yung ibang cabinet secretary ay hindi nag-agree sa sinasabi niya? Pangatlo, lalong palubog ng palubog ang ating Pangulo. Kung meron kang ganitong spokesperson, sa tingin ko, this is bad governance. Napakahirap i-explain ang program ng bawat Pangulo, ng bawat administrasyon. Kailangan maging kalmado ka, kailangan maging precise ka, kailangan na pag-aralan mo. Kaya ako nga sinasabing attack dog siya eh. Kasi, sige, yan ang pinabili ng suka. Na walang gawin kundi kumuda ng kumuda na hindi nag-aaral. Sayang yun, kasi babalik ulit tayo dun sa part ka ng Presidential Communication Office. Presidential. So, you should at least be... Ngayon, kung ang role mo ay umatake ng umatake, edi ilipat ka as spokesperson sa campaign team. Huwag sa Office of the President. Bigyan natin ng kahalagahan ng Office of the President. Kasi meron diyang institusyon at meron diyang presidente. Ngayon, kung ikaw ay ganyan at ikaw ay kinuha para bumanat ng bumanat, sa tingin ko dapat hindi ka nasa Presidential Communication Office. Kasi ang taong bayan, tuwi siyang bubukan ng bibig. Ang iniisip, si Pangulo, ganito magsalita. Pangalawa, parang hindi naman ganyan si Pangulo. Pangatlo, lumiwanag ba ang gustong sabihin ni Pangulo? So sino ang lumulubog tuwing si Undersecretary Castro ay nagsasalita? Ito naman sa akin, di ba? Di naman ako yung nag-start. Lahat naman ng tanong, sinagot ko lang kasi yun yung tanong. Di ba? Right. The first day after the oath-taking, binulagaan na agad ako, nakatayo pa lang ako, kaka-introduce ko pa lang, wala nga kami dun sa ano eh. Di ba? Wala pa nga ako dun sa podium eh. Di ba? Tinanong na agad ako. So, I had to answer, di ba? I should answer. Oh. Tapos sino bang unang bumanat na gearing towards the dictatorship? So paano ko sasagutin? 'Di ba? Di planting of evidence ba 'to? Creating intrigues. Oh. So bakit sila masasaktan when it was former President Duterte who admitted that he's expert on that? Wala naman akong sinabing hindi inadmit ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, ang nangyayari, sinabi pala ni Miss Tikia na matahimik si PBBM, hindi sumasagot. Tapos nabago nung dumating ako. Tama ba? Nung dumating ako, nabago. Tapos tinitira ko na daw ang mga Duterte. Sino ba yung una? Tanong ko naman, sino ba yung una? Diba? Sinasagot lang naman natin based sa facts. Tapos, sino ba? Marami naman silang tumitira. Marami silang nagbibigay ng maling information. Sasabihin na mas mataas ang crime rate ng panahon ngayon. So, kanino natin ito i-compare? Diba? Halos 3 years pa lang si PBBM. Kanino natin i-compare to? Di sa nakaraang administrasyon. So, about the high crime rates now, so if you will compare that with the previous administration, ano bang statistics? Even SPGs, di ba, admitted, confirmed, that during the time of former President Duterte, mas mataas ang crime rate. Yeah. Si SPGs na nagsabi noon, ibig ba sabihin si SPGs nagsisinungaling? So, i-quote nyo na si SPGs. And also, Secretary John Vic Rimulya,
basic statistics, mas mataas ang crime rate nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So ibig pa sabihin, ang dapat lang tumira, kahit binabayaran ng taong bayan, ang pwede lang magsabi na I want to cut his head. Di ba? Toxic, I really want to cut his head. Nasa OVP din naman siya at that time, and she's being paid by the taxpayers for her salary. So ano yun? Ako lang yung binabayaran taong bayan para hindi maging butangera. Sino bang unang naging butangera? Former President Duterte admitted to be a mass murderer. At that time, saan yun? Nasa palasyo pa siya or nasa pagre-report sa taong bayan. Basta, as a president pa siya. So ano yun? He was also being paid. So hindi yun butangero. Diba? Bakit may ibang pagtingin sa mga taga-gobyerno ngayon at iba yung pagtingin nila sa mga Duterte? So, pagka ba ang titira ang Duterte, kahit anong sabihin, kahit anong mura, ngagba-ngagba, di ba? At kumbaga, lahat na lang ng ad hominem ibibigay nila. Hindi kayo nagre-react, okay lang, palakpakan pa. But unfair yata yun. Aminado naman ako na nabubulol ako, hirap kaya magbasa ng Tagalog. Malabo yung mata ko Prompter yun Kaya nga ayoko mag-contact lens. Di ba? So, kung mabulol man ako sa pagbabasa ng Tagalog, nakaka-apekto ba yun sa accomplishment? That's the point. Doon tayo sa accomplishment. Tignan nyo muna yung accomplishment kung totoo o mali. Doon tayo. Saka nyo napansinin kung nabubulol ako. Okay? Kasi normal yun. Admitted na ako doon. Sige. So, pero, mabulol man ako, it will not affect the truthfulness and the veracity of the accomplishment of PBBM administration. Doon tayo. Right. Okay, doon sa mga nakikita nyong fasad. Diba? I-check nila yung ito tayo puro sila laway. Diba? Puro laway. So, kung ibinibintang yung walang accomplishments, di pa-check nyo. Magsasalita ba naman tayo dito? Magsisinungaling ba tayo katulad ng dating nakaraang administrasyon? Hindi tayo pa-joke. Hindi tayo pa-budol. Di ba? Ibig sabihin, magsasalita ako dyan, tapos sinisinungaling ko lang yung accomplishments. Hindi naman nawawalan. Tanong ko muna sa iyo, nawalan na ba sa panahon ni dating ngayon, nawalan ba sa panahon ni PBBM ng shabu sa magnetic lifter? Nawalan ba tayo? Bakit noon? Anong say nila doon sa nawala? Diba? Kaya, tapos sasabihin nila, ibinabalik ko. Lahat ng accomplishments, nasaan yung 3 months? 6 months, natanggal. Ang drugs. Nasaan yung jet ski? At least hindi natin sasabihin na stupid kayo dahil naniwala kayo. Si dating Pangulong Duterte, sinabihan tayong stupid, naniwala tayo sa kanya. So lahat ng accomplishments niya, joke ba? Ibabato nila sa akin, diba? Tapos sasabihin nilang walang accomplishments, di, check for yourself. Diba? May records naman dyan Dahil sa akin, hindi ko alam kung matutuwa ako, ito yan natutuwa ba ako, malulungkot ba ako? It means ba, hindi ko in-expect na maaapektuhan ko sila ng ganun. Diba? Kung naapektuhan kayo sa mga sinasabi ko, diba? Bakit kayo umaalma? Logic ito Jared diba? Sabi niyo panira ako Diba, sinisiraan niyo lahat ako. Sinisiraan niyo lahat yung pagiging press officer ko, yung pagsasalita ako, butangera ako, atakdog ako, palingkera ako. Well, in the first place, sabi ko nga, welcome doon sa mga working in the marketplaces, di ba? I belong. Kung tingin nyo, mapanira ako, kasi di ba, remove Atty. Claire, sisirain ka lang yan. Sisirain ko lang daw si PBB.
Correct. yung gobyerno. Why do you care? Diba? Di ba gusto niyang you should even advise the president, stick with her. Don't remove her. Panira siya. So, di nyo sasabihin, ililihim nyo yung strategy nyo na panira ako. Para tuloy-tuloy, di ba, tuloy-tuloy yung pagbaksak ng gobyerno dahil sa akin. Ba't nyo ako pinapaalis? Ako pala yung pinaka, kumbaga ano dyan, parang lucky charm nyo. Di ba? Swerte mo pala. Ako nagiging lucky charm nyo na mapaalis ang Pangulo dahil ano ako, ang tawag doon, malas ako or panira ako. Dapat wag niyo sabihin. 'Di ba? So, bakit kayo naging concerned kung masisira yung administrasyon? Yun naman yung gusto niyo. Di ba? Parang ironic lang. Sana yung mga kapwa natin, no, yung taumbayan, mabukas lang yung isipan sa katotohanan. Yun lang naman, katotohanan. Ang daming fake news talaga. Ang daming fake news. Sabi ko nga, yung mga nagmumura at walang maipakitang ebidensya, huwag na kayo maniwala dun. Diba? Yung mga panamura, mga i-start yung kanilang video, lahat yan, may mura, lahat may ad hominem. Pag puro ganon, walang, walang basehan sa yung kanilang mga kinokontent. Pwede wag kayo maniwala. And at the same time, let's just pray. Not for me, not only for me, but not only for the president, but for the country. Para hindi mabulagan, para mabukas yung kanilang isipan, ang kanilang mga mata. Diba? Sa katotohanan.